Miss Yang Constantino. Actually, we're more glad that you are here. Wow. Kapilang Panginoon, we thank you for installing your management and of course you for a big heart to be able to give us this opportunity to interview. Thank you. Kasi po sinabi ko na nakabala ako. Akala ko pagpasok ko, kinakabahan pa rin ako. Pero okay lang yun. Kasi the confidence will be in the Lord. Come on, Lord. Yeah! Hallelujah! Are you sure? Nakilig ako kasi mas kinakabahan ako pag nakikita ko talaga yung mukha ng mga tao. Ayun na lang. Dito, Takpan niyo yung mga mukha niyo. Takpan niyo. Kaya, that's why binabati natin ang KKB. Yeah, and salamat din siya pag kanta mo ng theme song. I'm really happy. Nagulat po ako na kinuha nila ako and yung man namin na salsa. So, I want to thank the JIL family. Guys, from other church po ako, we are one in the Spirit. We are one in the Lord. Yeah. And hindi importante kung nasaan. Basta, isa lang. Jesus lang naman. Amen. Ayos. So, unang tanong, ito ay galing sa teleprompter. Ang sabi ay, pangarap po ba talagang maging isang composer ng maliit ka ba? Nung maliit po ako, hindi ko pa talaga nalaman na composer ako. Pero sabi ng mga magulang ko na wala pa na po akong isip. Kumakanta na po ako. I was 3 years old. Umaakit ako sa mesa ng bahay namin. Kapunin ko yung brush ng nanay ko. Kakanta ako. Hindi talaga kakanta ako. Wala nakakatigil sa akin. Maaga pa, natutunan ko na when I sing, nakita ko na medyo yung parents ko. At parang sumunod, yun na. So yun na po, hanggang sa 5 years old ako. And then, naging songwriter po ako nung 9 years old. Wow, ganun 9 ka years old. 9 years old. Do you still remember this song? Yung song na sinulat ko, hindi ko na matandaan yung tono, pero alam ko pa yung title. Yeah. Kasi meron akong crush na sa kabilang road. Okay. Nung ano namin yung tibira namin, kumukha niya si Carl Aquino. Nung maliit pa, Kahit na, kasi nakatanda sa akin eh. So, alis na po, yung grade 4 ako. Noon siya, grade 6 yata. wow. Sobrang cute niya. Tapos yung papa ko, pinagagawa lang ako, sabi, ako, huwag kang kamalo, huwag kang magkakaskas, ganyan. Hindi pa yung totoo yung nararamdaman ko. Ganun. Sumulat ako ng kanta. Tungkol sa tatay ko. Isa ay, alam ko na, ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sinasabi yung first song na tulad ko yun po. At what age ulit ito? 9 years At old. 9, yun na kagad na sulat ko. You know, I'm abounding with love. Yes. So abundant. Ngayon, siyempre, maraming gusto na kagad malaman. Pinoy Dream Academy na kagad tayo natapos. Naisip mo ba na ikaw ang mananalo? Sinabi ko po talaga kay God noon, Lord, 1 week lang. 1 week lang. Okay na ako, may makakita ko saan na manager na magtitiwala sa ginagawa ko. Ayos na ako. Hindi na ako maghahangal pa ng kahit ano. Sigulat ako. Tapos sabi ko, boom, hindi mo tanggal. Wow. Hindi ako tanggal. So 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, hanggang 4 months. God is so good. Kahit nung time na yun, hindi pa ako ganun ka-intimate kay God. But He was really faithful and He has a plan. And pinakita yung star, tapos nalula po ako. Pinangal na Pinay-Dream Academy concert. Grabe yun. Na sa bagong generation, yung hawak kamay. Yeah. Ano yung, what went on? Ano yung, how was the process? Paano mo nagawa? Ano yung inspiration? Ano po yung ginawa gatang yun? 30 minutes lang. Wow. Sobrang bilis po. It was really, yung time ng drought and sadness ko, kasi meron akong cousin na tinitreat ko bilang bunsong kapatid. Kasi bunso ako, so wala akong kapatid na maliit. Siya lang talaga. Inang po namin siya, wala siyang nanay at tatay. Grade 2 siya nung nasa amin. So, nagpipinky promise kaming dalawa. Sabi namin, Promise. sabi namin, no, hindi tayo mag-iiwanan. Tapos, hindi tayo mag-boyfriend, hanggang mag-18 years old tayo. Parang You know, I treat you as my daughter. You know,
bahay namin for no reason. Hindi ko talaga alam. At saka, boom, nawala lang siya. Sabi ko, no, what happened? Ano may anak? Tingnan ko, ganyan. Sobrang sakit sa akin kasi I felt betrayed. Bakit mo iniwan? Sabi ko sa'yo, dahil mag-iiwan na, hindi ko para sa'yo and you will be there for me. Tapos wala na. Because sobrang sad ako, kinuha ko yung gitara ko, and I really don't know why. Bakit nung lumabas yung kanta? It was a song of hope. Yeah. How parang boom, iyak ako ng iyak. Parang naging strong conviction ko na kahit na ganyan ka, you know, hindi ka iwanan. If you will come back, I'm here. I'm just here. Ganda ng lyrics, ano? Kasi, I had a very wonderful sense of arranging your song for a detergent and sung by Jed Madela. And doon ko na namnam yung kanta. Doon ko nakita yung ganda ng lyrics. Sabi ko, ang sarap nitong kanta. No wonder, lahat ng taong gusto mag-unify, hindi nagamit yung song na ito. Kaya ang suggestion ko, kung gawa ka ng version para sa kaibigan mong yun, hawak daliri naman. Kasi siya, hawak daliri. Hawak daliri. Pwede. Pwede po, no? Kahit ika'y kadiri. Ayan. Alam niyo po, Sir Jules, yun po gusto ko, natutunan ko po yung mga panty ko natututunan eh. Isa pang gintong aral ito sa Naku, talaga, ito dito. One of the things that really struck me hard kay Yen, alam ko, successful na siya, magaling siyang songwriter, at malayo na narating niya. At alam ko specifically, meron siyang event, nung time na yun, meron siyang program, yung Music Plays Live, na umaga na natatapos. And kataon, meron akong 8 a.m. na workshop, ng song workshop, at nakita ko siya. Sobrang blessed ako kasi, inumaga na to, and for her stature, hindi niya kailangan umattend ng workshop. She attended the workshop because she wanted to improve her craft. Yun ang mark of a good and true artist. Di ba? Palakpakan natin. Sige na, magaling naman yung luha. Sige na, para bumalik ang luha. Ayun na. Ganun. Honestly, Sir Jules, talagang sobrang nakakatuwa lang yung session natin eh. Ang dami ko natutunan eh. Wala thank you yung para po kapatid niya. Pillars of the industry. Ano parang matanda na ibig sabihin? Hindi ko sabihin talagang yung nag-stick dun sa genre and the artistry of songwriting. Salamat po. Dahil kayo po yung pinagugutan din namin ng inspirasyon para mag-stick kami dun sa ginagawa namin from here. Ay, wow, that feels good. That is actually candy to the heart. Sarap. But then again, this episode is not about me, it's about the echoes and her song. Babalikan natin ang sarap ng kwentuhan. Ito lang po sa This Is My Story, This Is My Song. Woo!